po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral, pagkikinig ng banal na salita ng ating pinumalapay noon bilang pagbibigay galang sa banal na salita po ng ating pinumalapay. Tayo muna po, minamahal, palandalian po tumayo at narito po, akin ay binibigay magkakataon sa ating beloved preacher, Bong Biong. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Ibig po sa ating beloved preacher, Lebara Lando Montilla. Puri po ating dakilang Diyos. At minsan na pa mga minamahal, tayo muna po magbukas ng panalangin upang tayo po patuloy po na samahan at gabayan po natin dakilang Diyos sa kanyang mga banal na salita. Kapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, kami patuloy na nagpupulit, ipapasalamat muli sa pribileyo pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, sa kalayaan ito, na kami malay nakapagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon, malay nakapagsasamba sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat din po Diyos sa mga kapatid po namin, kapiling namin sa araw na ito, sa pananampalatayang patuloy pinagkakaloob mo sa kanila, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, aming pinapasalamatan sa iyo, mahal na Panginoon, pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyo matamis sa presensya, mahal na Panginoon. Kami po ay nasa bahagi po na pag-aaral ng mga salita, tulungan mo po yung balingkod. Sapagkat sa ganang sa akin, wala po akong magagawa. Ikaw po maglagay ng mga salita sa aking bibig, daluyan pagpapalang espiritual. O Diyos, ako'y patuloy nagpakababa. Humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon. At sa pangunat panalangin, paglood namin Beloved Pastor sa Dalmeda, sama-sama po namin sinasaway. Lahat po nagawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, demons, mabilib and doubts, we power the power of darkness, cast out. In Jesus' name, amen and amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Iba say, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. At habang inihanda po natin ang unang talatang ating babasahin dito po sa aklat po ng mga unang taga-Korinto, kabanata 5, ang talata po'y 20, at nais ko muna magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, mataas sa pagluluwalhati, mataas sa pagdakil at pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako po'y nagpapabuti po ng dobling paggalang at pag-respeto sa ating beloved Honorable Pastor, Willis Rod Dalmeda, the anti-prophet of a loving God, maging sa lahat po ng kailang mga anak, Dalmeda children, Dalmeda family, grandchildren, sa ating patuloy po na pag-alala sa mga itong araw turo po natin, dearly beloved Son Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear. At binabati ko po ng magandang hapon ang lahat po ng ating mga beloved workers, maging sa lahat po ng ating mga beloved preacher, sa panguna po nating audio preacher, ating beloved Baraboy Kaluya, sa lahat po na narito mga awit, panunugtog, naging sa ating pong live webcast, live streaming, sa ating minamahal na kapatiran, na patuloy pong mantabay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Isang malakas sa palakpak muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ating dakilang Diyos. Basahin po natin ang unang talata dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, 5, talatang 20. Kalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 20. Kami ngayon mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos pabagitan namin. Kayo'y pinamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo makipagkasundo sa Diyos. Amen. Amen. God bless po sa ating beloved preacher, ating beloved Rolando Montilla, at ang Diyos po magpala ng kanyang banal na salita. Mga minamahal ang ating paksa, pamagatan po natin bilang mga kinatawan ni Kristo. Amen. Sabi ng ating binasang talata, mga minamahal, katulad na sinabi ng Apostol Pablo, kami ngayong mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanig ang Diyos sa pamagitan namin, na kayo pinamanikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo makipagkasundo sa Diyos. Bilang mga kinatawan ni Kristo, bilang mga representative ng ating mahal na Panginoon, ng ating dakilang Diyos, ating mahal na Panginoon Kristo, na siyang iglesia ng ating mahal na Panginoon, na kinabibilangan po ng mga mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kinakailangan din po tayong maglingkod sa iba. Amen? Katulad po ng sinabi na po sa Pablo, na kayo pinamanikan ko sa pangalan ni Kristo, na kayo po ay makipagkasundo sa Diyos. Ibig sabihin, yung tinutukoy po dyan ni Apostol Pablo, ay yung mga taong hiwalay sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya bilang mga kinatawan ni Kristo, mga minamahal, kinakailangan din po tayong maglingkod sa iba. Amen? Sapagkat sabi nga ng 1 Peter chapter 2 verse 13, ito po ay alang-alang
sa ating mahal na Panginoon. Amen. Basahin po natin dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 13. Dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 13, kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari ng kataas-taasan. Amen. Amen. Kaya bilang mga kinatawan ng ating mahal na Jesucristo, bilang mga representative, tayo pa ngayong mga ambassador. Sabi doon sa binasa natin, mga minamahal ko, tayo pa yung mga kinatawan ni Kristo. Mga minamahal, sabi ng Biblia, kinakailangan din nating maglingkod sa iba. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, alang-alang sa ating mahal na Panginoon. Kaya ipasakop sa bawat panatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari ng kataas-taasan. Amen? Ang maglingkod, mga minamahal, sa iba, yan po ay pagpapasakop. At pagsabi ng praise the Lord, kung tayo po'y naglilingkod sa mga namiminuno sa atin, yan po ay pagpapasakop. Yan po'y ginagawa natin alang-alang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At pagsabi ng praise the Lord, amen? At alam naman natin, mga minamahal, katatapos lamang ng ating eleksyon. Praise God. At siguro mga ilang linggo o maaring buwan ay masasabi natin, praise God, na meron na po, magkakaroon na po tayo ng panibagong Pangulo ng ating bansa. Amen? Praise God. Maging sa ating mga local government, sa ating mayors, praise God, ay yan po ay naluklok dahil na rin po, mga minamahal ko, sa mga taong bumoto sa kanila. Amen? Sabi nga rito, mga minamahal ko, ngayon maraming makikita mo iba-ibang mga reaction ng tao. Hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin yan. Bagamat nakikita na sa survey na talagang napakalaki na po ng diferensya. Praise God, doon po sa mga magiging pangulo ng ating bansa ay talagang pinagtatalunan pa rin yan. Kaya makikita mo yung mga reaction ng mga mukha ng tao. Mayroong masaya, mayroong din malungkot. Yung mga malulungkot, mga minamahal ko, yung mga taong hindi nanalo yung kanilang, hindi pinalad, manalo, yung kanilang mga sinusuportahang kandidato. Pero yung mga masaya, na talagang nagsasaya, yun po yung mga pinalad ng kanilang mga kandidato. Praise God. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sabi rito, ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan at kalaman sa mga tao kung sino po yung nararapat na iluklok ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos po ang siyang naglalagay. Amen? Sapagkat sinabi nga ng John chapter 3 verse 27, sabi po dyan, mga minamahal ko, hindi makatatanggap ng anuman ng isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Ibig sabihin, ang Diyos po ang nagluluklok, ang Diyos po ang naglalagay kung sino po yung nararapat. Ang tao po ay binibigyan lamang ng karunungan ng Diyos, mga minamahal ko, ng pangunawa at ng kaalaman kung sino po ang nararapat, sapagkat ang Diyos po ang naglalagay. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga, walang makatatanggap, mga minamahal ko, ng sino man sa isang tao maliban na kung ito po ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. At alam naman natin, mga minamahal ko, na hindi basta-basta at napakalaki po ng kanilang mga gampanin bilang bawat tao, bawat namiminuno na tumatayo, mga minamahal, sa ating bansa. Praise God. Na hindi basta-basta, mga minamahal ko. At sabi nga rito, mga minamahal ko, malaki po ang kalang gampanin ng bawat tumatayo sa mga namiminuno ng ating bansa, sa ating pong, maging sa ating lungsod, sa ating syudad, dito sa lungsod ng Olonga po. Hindi basta-basta yung kalang mga tungkulin at napakalaki po ng kalang mga pasanin. Amen? Kaya bilang kinatawan ni Kristo, na siyang iglesia ng Diyos na kinabibilangan ng mga mananampalataya, no? Ano po ang ating pong maiambag, mga minamahal ko, sa mga namiminuno ng ating bansa? Ano po yung ating maiambag, mga minamahal ko, bilang mga kinatawan ni Kristo? Praise God. Na kinabibilangan ng iglesia, kinabibilangan ng mga mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga rito, ano po ang ating maiambag? Praise God. Sa mga namiminuno po sa atin. Unang-una, sabi po rito, basahin po natin ng Roma chapter 13 verse 1 up to 4. Kaya hindi po.
Dito po sa Roma, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 4. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang kapangyarihan yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang nagsisisalangsang ay nagsitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may pagkapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sapagkat siya'y na ministro ng Diyos sa ikagagaling mo, na dapat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka. Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y na ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Amen. Amen. No, yan po yung unang-una nating may ambag, mga minamahal ko, bilang mga kinatawan ni Kristo na siyang iglesia ng Diyos na kinabibilangan po ng bawat mananampalataya. Ano ang ating dapat may ambag, mga minamahal ko? Unang-una, sabi rito, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat sila po ay mga ministro din ng Diyos. Amen? Sabi ng ating binasa talata, sapagkat walang kapangyarihan mula sa Diyos. At ang kapangyarihan, sabi rito, at ang kapangyarihan yaon, hinirang ng Diyos. No, sabi rito, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan yaon ay hinirang ng Diyos. Kaya nga ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang nagsipagsalangsang ay nagsitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos, si kagagaling nyo. Sabi si kagagaling mo, datapwat kung ginagawa mong masama ay matakot ka. Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. At pagsabi ng praise the Lord, unang-una dapat nating may ambag, mga minamahal ko, bilang kinatawan ni Kristo, na isang iglesia ng Diyos na kinabibilangan ng bawat manampalataya. Bawat manampalataya, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, ang bawat kaluluwa ay nararapat pagpasakop sa batas, sabi ito, sa mataas na kapangyarihan, sapagkat sila'y ministro ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. O, yan po yung dapat nating may ambag, mga minamahal ko. Bilang mga kinatawan ni Kristo, higit dapat tayong magpasakop, mga minamahal ko, sa mga namiminuno sa atin, sa ating lungsod, sa ating bansa, mga minamahal ko, sapagkat sila po ay mga ministro din naman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Sapagkat sabi nito, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. No, kapag sinasalangsang pala natin, mga minamahal ko, yung kapangyarihan na inukol sa kanila ng ating mahal na Panginoon, praise God, sabi ng Biblia, sa mga batas kung saan ito po ay nararapat upang ang tao po ay maging ganap, makasunod sa mga kautusan, mga minamahal ko, ng tao, sabi ng Biblia, kapag sinalangsang natin ang kapangyarihan ng utos ng Diyos, sabi ng Biblia, sila po'y sumasalangsang na rin sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. O, ibig sabihin, yan po yung ating unang-unang may ambag. Bawat kaluluwa, bawat isa, bawat manampalataya, bawat isa sa iglesia ng ating mahal na Panginoon na kinabibilangan ng bawat manampalataya, sabi ng Biblia, nararapat lamang na tayo po'y magpasakop, mga minamahal ko, sa mataas sa kapangyarihan, sapagkat sila po ay ministro ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Isang malakas sa palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangalawa, mga minamahal ko, na dapat natin may ambag bilang kinatawan ni Kristo sa iglesia ng Diyos na kinabibilangan ng mga manampalataya, sabi ng Biblia, nararapat lamang na isama natin sila sa ating mga panalangin. Amen? Na sila po'y gabayan ng Diyos, sila po'y bigyan ng karunungan upang maging matiwasay ang ating bansa, ang ating lungsod, mga minamahal ko, praise God, sa kanilang pamumuno, lalong-lalo na po, mga minamahal ko,
sa kasusulong ng Ebanghelyo na siyang higit na kailangan po ng nakararaming tao na hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang isa sa pinakamalaking dapat nating may ambag bilang kinatawan ni Kristo. Mga minamahal ko, sabi ng Biblia, isama natin sila sa ating mga panalangin. Amen. Nasa lapoy bigyan ng karunungan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, upang maging matiwasay. Ika nga, mga minamahal ko, ang kanilang pamumuno sa ating bansa, sa ating lungsod, mga minamahal ko, praise God, lalong-lalo na po sa kasusulong po ng Ebanghelyo na siyang kaligtasan ng bawat tao, mga minamahal ko. Amen? Basahin natin sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 up to 4. Dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 up to 4. Unang-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng sa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang maibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makakaalam ng katotohanan. Amen. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, sabi ng ating binasang talata, mga minamahal ko, unang-una, sabi ito, unang-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Oh? Kaya, sabi nga na po sa Pablo, mga minamahal ko, praise God, tayo po bilang mga kinatawan ni Kristo, praise God, kinakailangan din tayong maglingkod sa iba. Mga minamahal, ang paglilingkod natin sa iba, mga minamahal ko, iyan po ay kalugod-lugod, sabi ng Biblia, ito po ay alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating pong tagapagligtas. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, kaya kinakailangan natin silang ipanalangin. Sabi ng Biblia, unang-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at pagpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng mga nangasa mataas na kalagayan. Oh. Yung ating mga presidente, yung mga hari, maging sa lahat ng mataas sa kalagayan, yung ating mga mayors, ano man ang mga katungkulan, dapat kasama natin sila sa ating mga panalangin. Amen? Upang sila'y bigyan ng karunungan ng Diyos, mga minamahal ko, praise God, maging maayos at maging matiwasay ang kanilang pamumuno, lalong-lalo na po sa ikasusulong po ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat walang ibang kailangan na dapat ng tao na malaman ng tao, mga minamahal ko, upang ang tayo magkaroon ng kasaganahan sa buhay, praise God, walang iba kundi ang Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito sila magkaroon ng totoong kasaganahan ng buhay. Amen. Hindi lamang na material, pisikal, may langit at buhay na walang hanggan pa silang makakamtan kapag sila po ay nakakilala at nakaalam ng tunay na Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi rito, ito'y mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya dapat, mga minamahal ko, isa sa mga dapat natin may ambag bilang mga kinatawan ni Kristo na siyang iglesia ng Diyos, na sabi rito, mga minamahal ko, na kinabibilangan ng bawat manampalataya, mga minamahal ko, ay tayo po'y manalangin. Isama natin sila sa ating mga panalangin upang ang ating bansa, ito po ay mapamahalaan po nila, mga minamahal ko, ng maayos, matiwasay, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng kanila pong pamumuno. Amen? Higit sa lahat, yung magkaroon tayo ng kalayaan patuloy na may pangaral ang Ebanghelyo na siyang kaligtasan, sapagkat sabi ng Biblia na siyang may ibig, sabi ng ating binasang talata, ng lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Amen. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Yan po'y task sa bawat manampalataya, mga minamahal ko. Yan po'y talagang task para sa atin na tayo po'y manalangin sa bawat isa, lalo na po sa mga taong wala pa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong higit na nakakaalam kung paano
tayo kalulugdan ng ating dakilang Diyos, kung paano tayo pakinggan ng ating dakilang Diyos, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng ating tunay na pagkilala at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan tayo pinakikinggan ng ating mahal na Panginoon sa ating mga panalangin. Amen. Iba si praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo, sabi rito mga minamahal ko, bilang mga kinatawan ni Kristo, sabi rito, nararapat lamang tayo mabuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at kaayusan. Mga minamahal ko, sabi ng Biblia, bilang kinatawan ni Kristo, nararapat lamang mga minamahal ko na tayo po'y mabuhay ng tahimik, mapayapa, sabi ng Biblia, at may kaayusan. Baka ang ilan sa atin, mga minamahal ko, meron tayong mga nakaalitan dahil sa ating mga kandidato na ating sinusuportahan. Sabi ng Biblia, tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Kinakailangan nakikita sa atin, mga minamahal ko, ang tunay na kalwalatian na siyang ilaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi nga rito, mga minamahal, lumiwanag nga ngayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kailang luwalatian ang iyong Ama na nasa langit. No? Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, sapagkat tayo po ang ilaw ng sanlibutan bilang kinatawan ni Kristo. Sabi ng Biblia, mga buhay tayong tahimik, mapayapa, mga minamahal ko, sa buong kabanalan at kahusayan, sabi ng Biblia. Tayo po ay mga Kristiyanong patuloy na nakakaunawa at sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo katulad ng ibang mga Kristiyano, ibang manampalataya, mga minamahal ko, bagamat sila ay humahawak ng Biblia, bagamat sila ay nag-aaral ng salita ng Diyos, pero napakarami lang record sa barangay. Napakaraming reklamo kala mga kapitbahay. Pero tayo hindi dapat ganon, mga minamahal. Sabi ng Biblia, bilang kinatawan ni Kristo, tayo po'y namumuhay ng tahimik, mapayapa, sapagkat tayo po ay mga kinatawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, tayo po'y mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng mga lahing liko. Tayo po ang tinutukoy ng Biblia dito po sa Philippians chapter 2 verse 15. Kaya libasahin po natin. Filipos Kapitulo 2, talatang 15. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Dapat ganun tayo bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Tayo po'y mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko. Ibig sabihin, hindi dapat tayo mapintasan sa ating buhay bilang isang kinatawan ni Kristo. Amen. Hindi mahalay ang ating mga pananalita, maging ang ating mga kilos, ay hindi dapat mahalay, mga minamahal ko. Kundi sabi ng Biblia, mga minamahal ko, makikita sa atin ang mabubuting gawa upang ating Ama na nasa langit, siya po ay luluwalhatiin po ng mga tao na nakita sa atin, sa ating mga mabubuting gawa. Amen. Iba si praise the Lord. Sabi nga ng Biblia natin, binasa talata, mga minamahal, upang kayo'y huwag. Sabi ito, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahing liko at masama. Nasa gitna nila'y lumiwanag tayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. No. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin, mga minamahal ko, yung mga nanalo, yung mga natalo sa Facebook. Praise God, patuloy pa rin ang bangayan ng mga tao, mga minamahal ko. Ibig sabihin, ganoon ang kalagayan, sila ay may mga kapintasan sa harap ng ating dakilang Diyos. Pero tayo po mga lingkod, bilang mga kinatawan ng ating pinakamamahal na sa Kristo, sabi ng Biblia, tayo po'y mga buhay ng tahimik at mapayapa sapagkat tayo po ay mga kinatawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, sapagkat sabi rito, mga minamahal, sa 1 John chapter 3 verse 4, sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang sa kautusan. Kaya libasahin po natin. Dito po sa 1 John chapter 3 verse 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Amen. 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 No, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya tayo po mga kinatawan ni Kristo bilang mga representative ng ating mahal na Panginoon,
sa iglesia kung saan kinabibilangan ng bawat manampalataya. Sabi ng Biblia, nararapat lamang tayong mabuhay na mapayapa. Tahimik, ibig sabihin, tayo po ay mga ilaw ng sanlibutan. Amen? Nakikita sa atin, sabi ng Biblia, makikita sa atin ang ating mabubuting gawa. At sa gayong bagay, sabi ng Biblia, yung ating Ama na nasa langit, ito po ay maluluwalhati nila sapagkat makikita sa atin ang liwanag kung saan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Subalit mga minamahal ko, kapag nasa atin yung karunungan galing sa itaas, ito po yung pinakamahalaga eh. Yung karunungan galing sa itaas, sabi ng Biblia, no? Kapag nasa atin yung karunungan galing sa itaas, sabi nito, magagawa nating mamuhay ng tahimik, mapayapa, sapagkat yung karunungan galing sa itaas, yan po ay kabanal-banalang karunungan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa Santiago, chapter 3, verse 17 up to 18. Ngayon po. Santiago, Kapitulo 3, talatang 17 hanggang 18. Ngunit ang karunungan buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Yan po sinasabi ng Biblia ngayon kapag nasa atin yung karunungan na galing sa itaas, galing sa langit, mga minamahal ko, galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, magagawa nating mamuhay ng tahimik, mamuhay ng payapa, mga minamahal ko, sapagkat yung karunungan galing sa itaas, yan po ay nasa bawat manampalataya. Amen? Sabi rito mga minamahal ko sa talatang 17, ngunit ang karunungan buhat sa itaas, unang-unay malinis, saka mapayapa, banayad. Sabi ito, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan at walang pagpapaimbabaw. Amen? Talatang 18, at ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Amen? Sabi ng ating binasang talata, sa mga nagsisigawa ng kapayapaan, praise God. Sa huling talata, sabi ng Biblia, ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa atin. Amen? Sa mga nagsisigawa ng kapayapaan, sabi nito, at ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Amen? At ang nagsisigawa ng kapayapaan, sabi ng Biblia, ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa atin. Kapag tayo po ay gumagawa ng kapayapaan. Kaya kasama yan po sa atin, dapat may ambag, mga minamahal ko sa ating mga namiminuno sa ating lipunan, sa ating bansa, sabi ng Biblia, praise God, mamuhay tayong tahimik, mapayapa, bilang mga kinatawan ni Kristo, sapagkat tayo po'y ilaw ng sanlibutan. Amen? Hindi dapat nakikipag-away ang isang kinatawan ni Kristo, lalo na po sa hindi kapwa niya manampalataya, kundi siya po ay nakikita ng ilaw, kundi siya po ang nagdadala. Dapat ng Ebanghelyo kung saan sila po ay makalapit at makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi po rito mga minamahal ko, praise God, sa lahat ng mga nagsisigawa ng kapayapaan, ng Diyos ng kapayapaan ay isa sa iyo. Sabi rito sa Philippians chapter 4, verse 7 up to 9. Yan po. Dito po sa Pilipos, chapter 4, 7 up to 9. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin niyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi na praise the Lord. No, ayan po sinasabi ng Biblia kapag nasa atin yung karunungan galing sa itaas. Amen. Sabi ng Biblia, sa mga nagsisigawa ng kapayapaan, ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Sabi ng ating binasang talata. No, dito po ulitin ko lamang po, sabi ito, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay nag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristong Jesus. Sa katapos-tapusan mga kapatid,
anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, o anumang bagay na malinis, o anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay ibigin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na iyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, sabi ng Biblia, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Palakpakan natin ang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, amen? Isa yan sa mga dapat nating may ambag bilang kinatawan ni Kristo na siyang iglesia ng Diyos na binubuo ng bawat manampalataya. Mga minamahal ko, sabi ng Biblia, mamuhay tayong mapayapa kung saan may kapayapaan naroon ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Amen? Iba si praise the Lord. Magpapalit-palit man mga minamahal ko ang mga namimino ng ating bansa, subalit ang Diyos ay nanatiling Diyos dapat sa ating po mga puso. Amen? At pagsabi ng praise the Lord, ang Diyos ay nanatiling Diyos, mga minamahal ko, hindi po yan magbabago. Tandaan po natin, ang Diyos ay mananatiling Diyos. Hindi po yan magbabago, mga minamahal ko. Amen? Kaya dapat, praise God, nasa atin ang mga aral at turo ni Kristo na ang Diyos ng kapayapaan, sabi ng Biblia, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa atin. Amen? Kaya dapat manatili sa atin ang mga aral at turo ni Kristo. Tandaan natin, mga minamahal ko, sabi ng Philippians chapter 3 verse 20, ang ating pagkamamayan ay hindi dito sa lupa. Sabi ng Biblia, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Amen? Ang ating pagkamamayan ay dun po sa langit, hindi dito sa lupa, mga minamahal ko. Tayo po'y kinatawan lamang ng Diyos. Representative lamang tayo ng Diyos dito sa lupa. We are a stranger here. Manlalakbay lamang tayo dito sa lupa, mga minamahal. Ginagampanan lamang natin kung ano ang ating mga tungkulin bilang bahagi ng Iglesia ng Diyos na kinabibilangan po ng bawat mananampalataya. Tandaan natin, mga minamahal ko, ang ating pagkamamayan ay doon po sa langit. Hindi tayo resident dito, mga minamahal. Ang ating tunay na residence doon po sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo, tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos, mga minamahal. Awitin po natin, pupurihin ang iyong pangalan. Dapat lang natin purihin, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Pangalan, aawitan na ay kadakilaan. Magpuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ng aming kanlungan, pag-asa ng ikaligtasan, Salamat ang aming magpuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa alay mong buhay. Dakilan mo, pasalamatan. Ang binibigay mo kakataon sa ating beloved Scripture. Brother Boy, good morning. wagas kailangan sa siyan na aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Kailangan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan na magkakilaan. Ikaw ang Diyos ang aming
kanlungan, ang pag-asa ng may kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa iyong alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa iyo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa iyo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka ang iyong pangalan. Aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa na may kaligtasan. Masasalamat ang aming alay. Masasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo't kasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa iyo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa aming alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa iyo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin.
aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa langit aaminin dakilaan mo sa amin. Dakilaan mo sa amin. Dakilaan mo sa amin. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamalang ating pong napakinggan paksa ay patungkol po sa ating responsibilidad. Una-una sa Diyos, mga minamahal, at sa ating pong gobyerno. Bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, tayo po ay pasakop sa mga namumuno. Tayo po ay maging law-abiding citizens. Bilang ang ating pagkamamayan ay makalangit, iniintay lamang natin ang pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong sumabay sa agos ng sanlibutan, mga minamahal. Ang Diyos ang naglalagay. Pag inilagay ng Diyos, pasako po tayo. Yan lang po ang tungkulin natin. Huwag na tayong sumalungat. Ang sumasalungat, mga minamahal, ito po ay yung mga taong hindi nakakakilala sa mahal na Panginoon, yung mga taong walang Diyos. Hindi nila matanggap, mga minamahal, kung sino ang mamumuno sa kanila. Gusto nila, maminamahal, sila po ang mamimili ng mamumuno sa kanila. Pero hindi dapat, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-aalis. Kung sino inilagay ng ating mahal na Panginoon, ang ating tungkulin ay magpasakop. Amen. Sumunod sa lahat ng mga palatuntunan upang tayo po'y mamuhay ng payapa at walang dungis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal, naman ang ating mga kahilingan. Pagkatapos natin gawin ang kalooban ng Diyos, ipinangako naman ng mahal na Panginoon na ipagkakaloob niya, tutuparin niya ang kanyang mga pangako sa atin, mga minamahal, lalo na po ang pakinggan ng ating mga dalangin. Sama-sama po tayong manalangin, ano man ang ating mga karamdaman, ano man ang ating mga problema, ano man ang ating mga kahilingan, mga prayer requests. Mga minamahal, meron tayong mga ipinapanalangin na mamahal sa buhay. Isama natin sila sa panalangin, ano man ang ating mga kahilingan. Sabay-sabay po tayong manalangin. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, narito po kami, mahal na Panginoon. Sama-sama po kami, malapang dumudulog sa dakilat, banal na pangalan sa oras nito, mahal na Panginoon. Ang mga minamahal namin mga kapatiran, may mga taglay na karamdaman, may mga problema. Ano man po ang kalang mga pangailangan pinansyal, mahal na Panginoon. Ano man ang kalang mga kahilingan, dakilang Diyos, idinadalangin po namin na bigyan mo ng katugunan, bigyan mo ng katuparan ng kalang madalangin, mahal na ayon po sa mga pangako, mahal na Panginoon, sa mga salita, dakilang Diyos, na pagkatapos namin gawin ang iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon, pinangako mo sa amin na ipagkakaloob mo mga kahilingan ng mga anak mo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo mga anak mo ngayon, mahal na Panginoon, bago kami lumisan sa banal na lugar nito, makantan po nila ang kalang mga hiniling, lalo na po ang aming mga beloved webcast viewers, sumasabay sa panalangin, mahal na Panginoon, sa mga oras nito, mahal na Panginoon. Abuti mo po sila ng papagpalat, makapangyariang kamay sa pangunang panalangin po ng aming minamahal at ginagalang ni Evangelista Wilde Estrada Almeida. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, palakasin mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng kalakasan, mahal na Panginoon. Pagalingan ang aming mga taglay na karamdaman, dakilang Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. In Jesus' name, let magsabing Amen. Mga minamahal, ipatong natin ang ating kamay sa ating mga ulo, habang ang kabilang kamay patong natin sa bahagi ng ating mga katawan na may karamdaman, bahagi ng ating may katawan, may karamdaman sa ating mga katawan. Ating sawayin lahat ng gawa ng kalaban, lahat ng mga kahinaan nating natitira. Sawayin natin maging mga alinlangan. Hallelujah. Lahat ng mga gawa ng kalaban, pangingina, panlupaypay. Hallelujah. Demons of anger, hatred, lahat ng gawa ng kalaban. Sinasaway namin sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases. Sinasaway namin ang cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood,
lahat ng mga sakit at karamdaman, arthritis, hallelujah, vices, cast out in Jesus' name. Demons of unbelief and doubts, demons of anger, hatred, demons of envy, lahat ng gawa ng kalaban lumayas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Vices began, problem be solved in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Mga minamahal, kindly tayo po tumayo at sabay-sabay tayong tumalon, mga minamahal, sa ating malapanoon. Yan po yung nasa Biblia, Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Kailangan nakapokus palagi tayo sa gantimpala natin sa langit para hindi tayo, mga minamahal, nagsasawa na paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay sumigaw habang tayo tumatalon, mga minamahal, sabihin natin ang katagang hallelujah, praise the Lord 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga minamahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more.